Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kumpiyansa si Representative Erin Tañada na uusad sa Kamara ang kanyang panukalang Freedom of Information Bill. Ito'y kahit hindi pa ganap na suportado na ito ng ehekutibo. Para sa detalye, narito naman si Rocky Ignacio. Kumpiyansa si House Deputy Speaker Erin Tañada na mananatiling buhay ang sinusulong na Freedom of Information o FOI Bill. Ayon kay Tañada, hindi na kailangan pang sertipikahan ni Pangulong Aquino bilang urgent ang panukala dahil marami na anyang nagawa ang ehekutibo para isulong ang FOI Bill at pagkakataon na rin ng mga mambabatas na tumayo para sa kanilang kalayaan na suring mabuti ang panukala. Ipinahayag ito ni Tañada sa harap ng aligasyon ng mga kritiko na ang Malacanang umano ang nasa likod ng sabwatan para ibinbin at harangin ang pagdusot ng panukala. I don't believe that that the president doesn't like the FOI. First of all, he made a statement. Let's make it clear. First of all, he created a study group to engage the advocates, including myself, on the wordings of the FOI. As a matter of fact, the study group used as a template my version, House Bill number 53. And from there, they proceeded to recommend additional sections. So again, it is also not true that there is really a completely different bill submitted by Malacanang. They just used as a template House Bill 53 and added sections. Now, if they consider that as a Malacanang bill, I think it's a matter of semantics na lang. Aminado kasi si Tañada na dismayado na siya sa mabagal na pag-usad ng FOI Bill dahil mula 2010, 3 beses pa lamang ang ginawang pagdinig ng House Committee on Public Information sa usapin. Pinakahuli nga ay noong November 3. At kung naniniwala ang mga congressman sa usapin ng freedom of information, sila mismo ang dapat tumindig na naniniwala sila dito sa panukalang batas. Pinawi naman ni Tañada ang pangamba ng mga sektor na nagsusulong ng panukala. Mabilis pa rin ito makakausad kung maipapasa sa third hearing ng Senado at Kamara ang FOI bago ang December 20. Ito anya magsisilbing hamon sa pinuno ng komite. He said that there's going to be a hearing on November 27. He takes leadership role in the Committee on Public Information and says in order to abbreviate the discussions, anyway, this will be open to plenary. Let us already throw the bill to plenary. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.